Ang NBI po, the NBI is now investigating the 18 Marites. Aray ko. Iniimbestigahan na po ng NBI ngayon ng 18 Marites kung saan puro Marites lang po ang alam. Pakinggan nyo mo. Ang mga paratang ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagdala raw sila ng limpak-limpak na pera sa ilang mga politiko. Wala raw sasantuhin ng ahensya saan man sila dalhin ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga paratang ng mga nagpakilalang dating Marines as security personnel umano ni resigned ako Bicol. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Mamaya papakita ko yung dokumento, pero kung ex-Marines ka, ang babata nito, mga tinanggal to, at hindi lahat to Marines. Hindi po to 18 Marines. Sabi ng abogado, 14 nga eh. So, hindi 18 Marines. Bobo! Aray ko. Party List Representative Zaldico na nag-deliver daw ng mali-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, tiniyak ni NBI Director Melvin Matibag ang impartial investigation sa mga aligasyon. Tingnan natin yung veracity. But at the end of the day, saan tayo dadali ng ebidensya? Doon tayo pupunta. Ang instruction ni Pangulong Marcos dito, ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat. Kahit sarili niya, kahit siya mismo. Well, I don't think na darating tayo pa ron na kailangan tingnan muna natin yung ebidensya. Kung dalhin man daw sila ng investigasyon sa palasyo, ipipresenta raw nila ito ng mabuti dahil layon niya nga raw sa kanyang pag-upo bilang bagong director ng Bureau ang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Ang hirap lang kasi ngayon, Atty. Karen. Ang dami ng investigador at abogado sa social media. Of course, oo. Pag Kaya lumabas nga- yung ang daming Oo. opinion. Nagtataka rin ang director kung bakit nauna pa ang press conference ng 18 Marines kesa sa mismong paghahain ng kanilang affidavit. Kita nyo? Magtatago na rin po to. Maniwala kayo sa akin. Magtatago na to. Magiging ano to, Gutesa. Gutesa, Gutesa, tinatago na ni Piluka. Sa anit nakakumot pa. Gutesa no more. Ang kaibigang defensor, meron siyang piluka. Plinano nila si Gutesa. Hinahanap na Gutesa. Nandun pala sa anit niya. Nakakumot pa ang hayop na yan. Aray ko. Magtatago rin po to, sabi ko sa inyo. Magtatago to. Ni Matibag sa publiko, hayaan muna silang gawin ang kanilang trabaho bago husgahan ang mga personalidad na isinasangkot sa kontrobersiya. Para sa agenda, Ito na tayo. Sabay-sabay po natin na i-dissect o i-debunk ito. Una muna. Ayan. Una muna. Ayan na. Alam ko nakita nyo na po to. RP 8811. RP 8811. RP 8111. Bagsak. Bagsak ang pagka-AI. Sabi ko sa inyo, pag mag-AI kayo, tuturuan ko kayo mga ganito. Sumasama sa balat. Aray ko. Ayan o. Yan ang AI. Bobo kasi kayo eh. Aray ko. Bagsak. Ayan o. 8811. 811. Bagsak agad. Aray ko. Ang bobo-bobo nyo kasi. Ayan o. Edited na edited, man! Putik. Mapapansin niyo po kasi yan. Ito po talaga original. Bakit original yan? Original yan. Kitang-kita nyo. Ayan o. Kita nyo. Dito po kasi, dito po, sa parting dito, pag AI yan, ayan, may pagka-blurred. Ayan o. May pagka-blurred po talaga. Dito, ayan o, sa maleta, blurred. Blurred. Sa ilalim niya, blurred. Ibig sabihin, AI yan. Ayan o, blurred. 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 Sa gilid-gilid, yung pinakaganito niya, blurred. Teka dito
iano natin sa snapshot para edit with paint tayo. Ayan. Ayan po yan, oh. Dito po. Dito sa parting ito, mag-aano pa tayo, lesson ah. Oh. Ayan, dito po, etong parte na to, ano ba to? I-zoom natin. Ayan. Ayan, makikita nyo po, blurred to. Ito, blurred. Blurred eh. Ayan o. Blurred. Ayan o, blurred o. Ayan po, pag blurred yan, ito pa blurred o, ayan. Ganyan po yan. Pinatong. Sino ba nagboboboy nyo, ha? Hindi kami DDS, no? Tumigil-tigil nga kayo, mga ano, Tingnan mo, blurred na blurred, Yan. Eto pa sabi. Military record ng 18 Marines kuno. Hindi ko na iisa-isahin. Ayan po sila. Tingnan nyo po. Ayan ang mga dahilan. May retired na 3. Optional. December 2019. Discharge. Awul. Spartan! Awul! Aray ko. Mga Spartan pala ang kasama nito. Mga dati po ito na kasama sa 300. Kaya nga po Aray ko. kaya po pala may second batch pa. Total of 300 po sila. 300 pala to. 300. So, yung nakikita natin na 18 plus si Gutesa 19. May aabangan pa po tayong 279. Diba, Spartan po pala to. Spartan! Awul! Awul pala to eh. Awul! Ayan po, mga Spartan pala to. Aray ko. Eto pala, mga ano pala to, international pa. Ito yung papanood natin sa 300. So, ano yun? 19, si Gutesa, minus 300, 289. Meron pa po pala tayong aabangan na 289 na ilalabas. Mga 300 pala to eh. Eto po yung nakita natin. Ayan po, tignan nyo. Ayan na po. Awul! 289 pa, George Tapia, di ba? Meron din po natanggal. Discharge without honor. Discharge for the convenience of the government. Eto na naman. Awul! Putek, ang lulupit, di ba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ayan sinasabi ko sa inyo. Mike Defensor, galing-galingan mo! Aray ko. Ayan po sila, ayan, and then, status, retired, discharge upon ETE, discharge without honor, mga walang honor! Papaniwalaan niyo po ba yan? Ayan na mismo nagsasabi, AFP, mga walang honor! Sorry, Gloria. Tama si Gloria. Meron pa po tayong abangan na second batch. Sabi ni, 281 po. Ng mga Spartan. Awul! Aray ko. Ayop na mga to. Ang bobobo. Eto pa. Dito tayo. Saan ba yun? Ito. Ayan Oy! Menor! Finger! Sinungaling! Ayan The appointed son of God with attorney Baligot at Siduts. Di naman nakakapagtaka. Oh, yeah! At ito po ang latest chismis.
yung etong abogadong to, tinagtad daw po ng sermon. Pinagalitan ang putek. Pinagalitan ang abogadong to. Galit na galit po. Sinermonan. Alam nyo na kung sino tiga Davao. Sinermonan po to sa Davao dahil ang bobo daw. Aray ko. Sinermonan eh. Ano daw? Palpak. Sinermonan si Davao. Ano kang palpak ka naman? Sayang mga natatanggap nyo. Bakit ba palpak? Pakinggan nyo to ha. Pakinggan nyo po to. O, ito, una tayo. O. Kung nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Ginawa daw operasyon ng ICC. Pakinggan nyo maigi ha. ICC investigator sa Pilipinas. Go. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Ayan ha, sabi niya, pinag-aandaan daw pagdating ng foreigners or yung ICC. Sa bunganga niya nagsabi yan ha, at may joke nga pala si Daddy Armin, pinipilit niya ako. Mga artista daw po talaga tong mga ex-Marites, 18 Marites. Kamag-anak sila ni Nora Honor. Ayan di ha. Di, ayan na, sinabi ko na. Nora Honor. Walang himala! Foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC. Mga foreigner binabagit ICC. Tignan mo mamaya kakabig yan. At nakapaloob din ito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Binigay daw kay Sunny Trillanes ang pondo. Ngayon, eto na. A few moments later tayo. There was also an assertion on the part of the affidavit signed by these gentlemen and also from your end to the effect that $2 million were turned over to Santos Trillanes for the use of the ICC investigators in the country. I'd like to ask if that money was supposed to be for operations of the ICC supposedly in the Philippines, or they mean to imply that it was supposed to be some sort of a bribe. As he also mentioned yesterday, that it was that the ICC is guilty of graft and corruption for accepting money.
Kaya, First po, I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the sabi niya, nothing in affidavit at hindi niya daw sinabi yon. $2 million went to the ICC. No, sir. I said what I said was it was turned over to Trillian supposedly for There was an implication, the attorney. use of the ICC investigators. Even with the $2 million turned over to Trillanes, nothing in their affidavit, and I did not say that during the press conference. Ano? Sa pool. Ano po ibig sabihin nito? Ayoko na maglatin eh. Ha? Anong ibig sabihin nito? Falsus impactus, falsus demonius. Aray ko. Diba? Que me puta de acusa de leche de butata, falsus impactus, falsus demonius. Aray ko. Kapag ganyan ka ang estado mo, pabago-bago ka, hindi po pwede yan. Akala mo tapos na kami? Eto pa, kay Ted Pailon. Maletang pera, itong si Leila de Lima, ngayon po'y kinatawan dyan sa kamera. Basahin ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen. Galing-galingan mo, Mike Defensor! Galing-galingan mo! Ha? Mike Defensor, sabi ko sa'yo kung iniiyot mo na lang si Elo Garci, nasisiyahan ka pa eh. Aray ko. Galing-galingan mo! Ha? Kapag palpak, deny ka. Kapag hindi pa nabubuko, babandera mo yung bingot mong muka. Galing-galingan mo, inutil! Aray ko. Men, women, na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright, opo. Ito po'y sinasabi din na nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, De Lima. Alright, opo. Sabi ho dito, Leila De Lima, male-maletang pera. Kaninyo po, hindi kasama si De Lima sa male-maletang pera. Bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list si Ginang De Lima. Tama. Ito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, Atty.? Ayan na, pakinggan nyo. Totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, no? Hershey! Aray ko. Wala siya. There's no direct evidence. He didn't even saw in his very own eyes, Your Honor. Aray ko. Pero, irrelevant again, Your Honor. This accusation is irrelevant. Hershey! You can buy in different 7-Eleven, the chocolate bar. So generic fake news. Aray ko. Hershey! Sabi kasi nila, dapat ikaw. Ikaw ang nakakita. Kaya nilagay ko na lamang siya sa... Nilagay ko na lamang. Ano yan? Your Honor, additional fake evidence. No valid proof. Walang katotohanan ng ebidensya. Nilagay ko na lamang. Siya mismo ang inamin niya. Nilagay ko na lamang. Personal decision. May motibo in bad faith. Your Honor, as you heard, in bad faith, he decided to put Leila de Lima
Not in the actual situation that is happening. Hindi sa totoong pangyayari. Siya lang po ang nagdesisyon, Your Honor. Irrelevant. Hershey Chocolate Bar. Buy in 7-Eleven. So generic. Aray ko. Mga miyembro ng Congress, pwede pong error yon, no, on my part. Your Honor, admittedly, error. Your Honor, we're wasting time. Oh my God. This idiot admittedly told us error on his part. I raised my case. Admittedly, Your Honor, error in his part. What is the conclusion here? Irrelevant! Hershey chocolate! Pagayin mo sa BBM. No joke. Pero yun po, Diretso natin. miyembro ng Congress, pwede pong error yon, no, on my part. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Laila De Lima, Second-hand info! Irrelevant! Second-hand info! Not sufficient enough! ay pumupunta sa townhouse na yon, at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun, kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan, at kami rin ang Paper bag evidence! Oh my God! Putik! Ebidensya niya, paper bag! Putik! nagdadala, no? So yun po. Pero I want to pero, make it clear at Opo. this point na it could be an oversight for me na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya. Oh, anong pwede ikaso dyan? Sinisiraan mo ang isang tao, dinamay mo ang inosente, umaming ka na pagkakamali mo, nadamay siya. Falsus impactus, falsus demonius yan. Aray ko. Hindi ka na pwede yan, tinampered yun eh. Oh, hindi naman yun ang aktual na pangyayari. Sinulat nyo. Nakasama si Laila De Lima pero error pala. Nasiraan mo na yung tao. Ano? Ano? Ano yun? Alatsamba? Baka sakaling tumama, okay. Pero pag hindi tumama, wale. Hindi ganun ang ano. Hindi ganun ang expose. Kailangan kung mag-expose ka, legit, tama. Not Hershey. Not chocolate bar. Oh. Ano pa paniwala mo dito? Sige nga. ng mali-maleta. Opo. Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part, kasi kayo po nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang De Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, opo ha, falsus in uno, falsus in omnibus. Ito mo, falsus demonios, falsus impactus. Alam ni Ted eh. Alam ni Ted. Falsus impacto, falsus demonios. Alam niya eh. At ang masama pa dito, siya ang attorney.
siya ang legal na humahawak sa 18 marites. Paano yan? Oh, So, paano ho namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? oh. Yung falsus in uno, falsus in omnibus po, Sir Ted, no? Ay marami ng desisyon ang Supreme Court na hindi yan applicable in general, no? Ano ba ito? Hindi. Hindi, anak ng wedding, kinuwestiyon yun, men. Kinuwestiyon! Kaya, ay, nako po. Aray ko. Alam mo, ikaw, abogado ka, hindi mo pwedeng questionin yun. Yun ay golden rule. Paano ka papaniniwalaan ng husgado sa una pa lang nagsisinungaling ka na? Yun. Oh, sa literal na buhay ng tao, nagsinungaling ka sa akin. Maganda ang intention ko sa'yo. Sa tingin mo, paniniwalaan pa kita ng pangalawang beses? Maaaring hindi, maaaring oo. Nasa desisyon ko. Yun. Kaya inimbento yung word na yun. Dahil kung intention mo ng unang-una pa lang ay masama, maaaring may chance ang intention mo sa pangalawa ay masama din. Puti kini-question mo ang falsus demonius, falsus impactus. Aray ko. Ha? Mula sa ating great grandfather pa ina-apply, pagdating sa'yo, hindi po pwede. Aray ko. May mga exceptions yan. Uy! Yabang, exempted daw siya, oh. Yabang, lakas, exempted ka. Ano ka? Scholar? Aray ko. Ha? Scholar ka ba? Scholar ng kasinungalingan? Aray ko. Exempted, ha? Exempted lang may scholar. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Pero doon sa specific na naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Opo. So yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay marami ng decision po ang Opo. Supreme Court na Opo. hindi na Supreme Court, mali pala kayo eh. Supreme Court, mali daw kayo. Abogado to ha, Supreme Court ha. Mali daw kayo. po yan na ay a hard and fast rule. Attorney, balikan ko yung sinabi nyo, may naibigay sa kanyang paper bag. So ano po ba talaga? Error po bang naisama siya o nabigyan siya ng paper bag? Nalito po ako doon. Ang specific po na nakalagay dyan ay doon sa pagkatapos ng meeting nila sa townhouse ay nabigyan siya ng isang paper bag. At usually yung paper bag na yan, either 5 to 10 million po ang laman niya. Oo. Sir, kasi sa number 44 po siya eh. Wala, saan po banda yan? Yung sinasabi nyo na nabigyan siya ng paper bag. Kasi dito ko lang siya nakita dun sa kasama po niya yung pangalan ng mga kongresista. So, para lang po matapos na ito, sir, siya po ba ay nakatanggap o hindi? Nakatanggap po. Kanina, sabi niya, error on my part. Ngayon naman, nakatanggap pa. Aray ko. Kita nyo? Kaya po pinagalitan sa Davao yan. Pinagalitan. Mali-mali, palpak. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na
luga, de, stanga tanga, de, utak luga, de, stanga tanga, de, utak luga, de, stanga tanga, de, utak luga, de, stanga tanga. Betlog, tatay yung karton, kuduro yung betlog, tatay yung karton, kuduro yung betlog, tatay yung karton.